So, annyeonghaseyo, good morning, Giselle. Annyeonghaseyo, good morning. So, kabalo ka, what's the reason nga ginang gipatawag ka nag-take tag video? Tungod sa? Absent. Oh, so, you already have 2 absences. So, kabalo ka kung saan na. This is a warning video na nimo. Ha? 1 strike na lang, sayang kayo. And, unsay mo rason gahapon, wako kabaw, unsay mo rason gahapon. Yung rason siya lang, kuyog ko sa quarantine. Kanisaad mo ko. 40 days. And, absent sad ka sa imong normal school. Then, gahapon kabalo ka, unsay buhat sa inyong normal school. Test mo. Then, inig ka Monday, Tuesday, preparation, gahapon is preparation to para sa inyong exam, inig ka Monday o Tuesday. So, magsige gyapon tag absent. Yun siya po, last na to siya. So, makalaong ba mi nga di nagi ka magsige og absent even sa normal school. Mo'y pinaka-importante sa normal school, dili ka magsige og absent. Kay dili naman ka elementary, high school na ka. Once gamay ra gid kayo sipyat sa high school. Sayang kayo. Dako na kayo, taas na kayo kag apason. So, mahinaot lang nga dili na ka nasige og dili na gid masige og absent ha. Then kini is warning sign na sad nimo nga duha na ka absent. Kaya? Okay. So, that's it. Thank you. Dili na masigig absent ka, dili valid ang reason. First nimong absent, ang imong reason is naglain nimong lawas pero naa ka sa gawas, naa ka sa lakaw. Gahapon is lakaw gid ka. Then wala mi kabalon sa rason nimo. Ha? Dili na to usbon. So, okay. So, bye-bye. Bye-bye. Kamsahamnida. So, today we will be talking about a short story. Okay, everyone, a short story is A short story is a fictional work that is short and length and can be read in one setting. so, sa may pasabot ani. Ang short story kay isa ka story nga bubo ra. Kanang mabasa ra ninyo sa isa ka lingkuran rabi. Rihan na inyong mga ginasuwat nga short story kanang inyong i-memorize mo na siyang example sa short story. Bihatagi ko ang example of short story. Tagay kong example. If you want to answer, raise your hand. Let's be. The best B. Mo na inyong latest may gisuwat. Other example. Another. Ha? Friendly trees. Raise your hand if you want to answer. The Archel, I'll give you one example of a short story. The best B. The best B is already given. Another example. Oh, Ryan. The ant and the grasshopper. Ang sa pagyo, daghan na to. Butterfly. Brother butterflies. Last one. Sandwich. A sandwich? Okay, very good. So, in a short story, there are elements. There are 5 elements. First, characters. Okay, Ryan, read what is characters. Characters. People, animal, or object that occur in the story. Okay, very good. Sit down. So, characters are people, animals, or object that appear in the story. So, ang character mo na sila ang nagdala sa story. Like, for example, sa Best B, kinsa may character sa The Best B na story? Si B or ang B. Sa story nga The Brother Butterflies, kinsa may characters ato? The brother. Wala gitiman. And si Bong and Big. Benny.
The character is ang mga tao or mga hayop or like ang nagdala sa story. Sinabot? Next element is, what is the next element? Setting. Archel, read what is setting. Setting, the place where the story takes place. It helps in creating the atmosphere of the story. Okay, very good. So, setting is the place where the story takes place. So, unsa man na? Ang lugar kung asa nahitabo ang unsa man nahitabo? Ang story. So, like for example, maingon ko og the mouse and the lion went to the forest. Asa man ang setting? Asa man ang lugar? Went to the forest. Asa ang setting? Forest. The mouse and the lion went to the forest. Asa ang setting? Went to the Forest. Very good. Okay, so today we're going to learn about fraction. So you read this as 1/4. Okay, so a fraction is a part of a whole. So ang fraction na siya duha ka parts, which are numerator and denominator. Ang numerator kay mo na ang number sa tumoy, and then ang denominator mo na ang sa ubos. Okay, so ang numerator ay the number of pieces you can have, and then denominator represents the number of a whole that is broken in two. For example, ipalit mo og kanang pizza. Palit mo og pizza. Then gitunga na siya og ka-8. Gitunga siya og ka-8 na ikaw kay gusto ra ka mo kaon og Isa. duha lang ka buok. Duha. So unsa man sa katong 2 og 8, unsa man akong ibutang nga number sa tumoy? Ang 2 kay mo man imuhang gustong kuhaon. Di ba? Ang numerator kay mo man to siya ang mga mo to siya ang pieces nga kung pila imong gusto kuhaon sa isa ka whole. And then ang denominator kay mo na siya ang sibuok. Kung pila ka buok pieces sa tibuok whole, mo na siya ang denominator. Kung pila ka buok slices or pizza sa pagkaon. So for example, nipalit kag pizza, kito nga og ka-8. So ang imong fraction ani is 2/8. So saan man ani mo siya? Lagi mo na ta diri 1 2 3 4 5 6 7 8 na ni. So ang imong kuha raman kay 2. Unsaon man ani mo siya pagkuha? Color of Imuhang shadan. Mag-shade ka og duha lang ka buok. Kay duha raman imong gusto ka uno. For example, ang fraction is 3/4. Kapila man bahinon? Kaupat. Ha? Kaupat. Kung pila gani number diri sa ubos mo na siya ang number sa atong pagbahin. So 3/4 man, so ang atong bahin ani kay upat ka buok. 1 2 3 4. Pila man akong shadan? Tolo. Na. 1 2 3. Ana ra na siya. Sunod. 1/2. Duha ka? Duha ka slice. Then, pila i-shadan? Isa. Ano ka sila? Okay, so today we will going to learn on how to find the percentage of a number. So in finding percentage of a number, magamit lang taog decimal. Okay, sayon siya niya. Okay, so in finding percentage of a number using decimal, there are only 2 steps. So step 1, convert the given percentage into a decimal. So meaning ang gihatag na percentage himuon nimo into decimal. Saan man na siya? Sayon na siya. For example, 50%.
Saan mo na siya pag-turn into decimal? 50. Diba? Ang point anak kay naaman na diri sa pinaka-end. I-move ra na nimo siya into 2 places. Mag-move ra ka. 1, 2. So naa na diri imong point. So mahimo na siyang point 50. 50% is equal to 0.50. Another 35%. Pila man eh? 0.35. Okay, so kamo na ang pag convert into decimal ang percentage. Nakuha Maxine. Okay. So next, step 2. Multiply the decimal from step 1 by the amount. For example, na ako dali example. I-multiply daw nimo ang decimal sa amount given. So, here, my example is, what is 80% of 5? What is 80% of 5? So, unsa ganito step 1? Convert the given I-convert nimo ang percentage into decimal. So, 80%, pila man? 0.80. 0.80. So, ang step 2, i-times daw nimo siya sa amount na gihatag. So, pila man ang amount gihatag diri? 5. So, 0.80 times 5. Pila man na? Pila? 400. Dili na siya 400. Ana na siya ay. So, atong i-times. 0.80 times 5. 40. Dinamay siya decimal day. So, ipunin mo kung ikapila ang decimal. 1, 2. So, magbutang po ka diri o kuan, mag-anak po ka diri 2 places. So, gikan diri. 1, 2. So, ang answer na? 0.00. Dili, 0.00. 4 na siya. Uhaon na nimo ang mga 0 diha. Na naman diri ang kuan, ang coin. So, whole number na siya, dili na siya decimal. Nakuha? Another example. 12.5% of 300. Pila man ni siya into decimal? 1. Awaha. Ato i-move. Na naman diri ang point. So, 1, 2. So, mahimo siyang point. 1, 2, 5. Times, pila man to? 300. I-times na ninyo. I-resolve na ninyo. Resolve sa notebook. Ang answer is 37,500. O niya, ang decimal kay katulo man siya. 1, 2, 3. So, mag-iyo ka diri tulo. 1, 2, 3. So, ang answer is 37.5. Nakuha?